Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayaan ko pong lahat na tayo muna ay manalangin po. Panginoon, muli, nagpapasalamat po kami sa panibagong linggo na pinagkaloob niyo sa amin. Bagong privilege, Lord, para kami makapag-aral, makapakinig ng iyong mga salita. Muli tanggalin niyo, Panginoon, lahat po ng pwedeng maging hadlang, Panginoon, para kami makapag-aral, makapag-focus sa iyong mga salita. Katayain niyo lang po, Panginoon, ang banal mong Espiritu siyang manguna sa bawat isa sa amin. Especially sa akin, Panginoon. We acknowledge yung kakulangan namin ng kaalaman patungkol sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya iniyanyan po namin i-acknowledge the presence of your Holy Spirit, Panginoon, para kami pangunahan. At kayo, Panginoon, ang siyang may sentro. Kayo, Panginoon, ang siyang mapurihan sa oras na ito. Ito po'y aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, kanina po, sino po ba yung nandito kanina sa devotion? Kung naabutan niyo po yung turo ni senior po ni Brother Bong, may ano po ito, may kumbaga may connection po ito, yung ating pag-aaralan, pag-uusapan, and pinamagatan po natin ito ng justified by grace through faith. No, yung pong kanina, sabi nga po ni Brother Bong sa binasa, yung mga gawa, kung yun po yung pagbabasihan para tayo magkaroon ng katwiran o mapawalang sala tayo, no, sa harapan ng Diyos. Sabi nga po, parang napakababaw ng ating pananampalataya or foundation ng ating pananampalataya. Kung ganun po ang ating kaparaanan, no, by works. And sabi nga po, and sabi ko nga po kanina, sana si Brother po na, yun na po yun. Pero wala pong, sabi nga po, no, walang aksidente po. Hindi naman po kami nag-usap tatlo. No? Even po yung tinuro ni Brother Mark, connected po ito. Hindi po kami nag-usap kung ano yung ituturo ng bawat isa. Sabi nga po ng salita ng Diyos, all things work together for good. No? To those who love in God. No? To those who love God. So, sabi ko nga po kanina, sabi ko, Panginoon talaga siguro na ito po yung pinlano para sa ikabubuti namin at sa pagkakaalam, no? Lalong lumalim po ang ating kaalaman. And I believe po yung justification by grace through faith is napaka-familiar na po sa atin. Pero sa bilang ano po sa mga kapatid na especially may katanungan po sa kaparaanan, no, ng kaligtasan, and I believe ito pong oras na ito ay para po tayo ay lalong lumalim kung bakit ba tayo nagkakaroon ng pananampalataya o bakit natin kailangan magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. No? Yung justified yan, kung babasahin po natin, ay kung ano po is pinatawad na, no? Or pinawalang sala or inaring ganap sa pamamagitan po, no? Wala pong work dyan, kundi biyaya or by grace ng ating Panginoon through faith in our Lord Jesus Christ. Alam po natin na meron pong tatlong stage, no, or proseso ang ating kaligtasan. No? Hindi po yung tinanggap lang natin ang ating Panginoon, enough na po yun para sabihin natin sa sarili natin, hindi na natin kailangan saliksikin ang salita ng Diyos para dahil alam ko naman, ligtas na ako. And sa bilang mananampalataya po, wag po tayong masatisfied sa ganung kaalaman lang. Bagkus, of course, ayahan po natin ang salita ng Diyos, ang magturo sa atin o magsalita sa atin. And sabi ko po kanina, meron pong tatlong stage o proseso, yugto ng ating kaligtasan. Una po, yan, yung justification, sanctification, and
yung pinaka-final po is yung glorification. Yung justification, no, para lang maging malinaw po ang ating pag-aaralan ngayon. Ito ang unang yugto, no, yung first step ng kaligtasan ng Kristiyano or mananampalataya. Ito ay isang agarang pagkilos po ng ating Diyos sa mga tao na ilalagay, they will put their trust, their faith in our Lord Jesus Christ. Ito po yung unang ginagawa po ng ating Panginoon, no? Gina-justify niya tayo. And yung pangalawa po, hindi po, sabi ko nga kanina, hindi po doon nagtatapos yun. Meron pong sanctification. Ito yung pangalawang yugto, no? Yung ikalawang yugto na next step na dapat gawin o pag-aralan ng isang mananampalataya. Ang yugtong ito ay nagliligtas sa atin mula sa kapangyarihan, no, ng kasalukuyang nandito pa tayo, yung kapangyarihan po ng kasalanan. Ito po yung binabattle natin, no? Ang pagpapabanal o pagiging banal, no, ay resulta rin po ito ng banal na spirito na gumagawa sa buhay ng isang Kristiyano. At yung pinakauli, no, ay yung pong glorification. Ito po yung pag-alis sa atin sa presensya ng kasalanan o ng physical na ito. Tayo po, no, doon sa ating uwihan, no, lahat po ng mga tumanggap sa ating Panginoong Yesus na may assurance na po sa kaligtasan. No? Yun po ang pag-uwi natin sa ating talagang tahanan. Yun pong makakasama na natin ang ating Panginoon. So kung babalikan po natin ang ating title, mababasa po natin, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sabi po diyan, sige po, basahin ko na, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. No? Sinasabi po diyan ni Pablo na hindi sa mga pamamagitan po. No? Sabi ko nga po kanina, dahil kung nandyan po kayo kanina, maintindihan nyo po, no, yung ating pinag-uusapan, especially kanina po na ibahagi na po ng yung iba ng ating kapatid na si Brother Bong, na ni katiting dyan, wala pong sinabi sa atin na ginawa natin. Kundi, ang Diyos po, ang kumilos sa pamamagitan po ng una, ng kanyang biyaya, at tayo po ay nilagyan po ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Maging yung faith na ating sinasabi, pananampalataya, ay hindi po natin may pagmamalaki yun na sarili natin desisyon yun. Yun po ay kaloob o gift, no, binigay din ng Diyos. Kung hindi po na-regenerate ang ating mga puso, no, sabi nga po dahil sa ating sinful nature, yung physical na pangangatawang ito, ang dami po na nilalabanan natin, tayong mga mananampalataya. Kung hindi po yan hindi po kikilos ang ating Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga buhay, ay napakahirap po na tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Pero diyan malinaw po, ito po'y biyaya ng Diyos. At sabi nga po, para walang sino man sa atin ang mamayabang o magmamalaki na dahil lang sa ginawa niyang pagdesisyon. Gumawa siya ng akbang para magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, no, yung unang step po, ay ang justification. Para po sa isang kapaliwanagan din, no, na ang salitang justified po, yun po ay ang pinawalang sala tayo, no, sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon. At bago po natin maintindihan ang katanungan na yan, at upang masagot natin ito, no, na ayon po sa salita ng Diyos,
unang-una po, no, ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Bakit kailangan po natin yan? Yung pagkilos ng Diyos. Bakit kailangan natin yung justification na yan? No? Ang sabi po, no, sa Romans chapter 3 verse 10, ito po very familiar din sa atin, no? Sabi nga po doon, walang matuwid, wala kahit isa. So lahat po tayo dito, no, including me po, ay hindi natin may pagmamalaki ang ating sarili para sabihin natin, Panginoon, meron akong may pagmamalaki sa iyo, meron akong kadahilanan na may pwedeng gawing dahilan para magkaroon ng katwiran sa iyo o para ako'y patawarin mo dahil gumagawa po ako ng mga mabubuti. No? Tandaan po natin, no, yung mga sinasabi po na gano'n yung kaparaanan, no? Alam po natin ano yung sagot ng Panginoon sa kanila. Hindi ko kayo kilala. No, yun mga gumawa po ng mga sabihin natin mabubuting gawa. Nagpagaling sila, no? Tumulong sila sa pangalan ng ating Panginoon. Pero hindi po nila natumbok yung pinakakalooban ng Diyos. So, paano po natin at paano po tayo, no, magkakaroon ng ma-justify sa harapan ng Panginoon? Sa Romans 3 verse 5 po, Romans chapter 5 verse 12 po pala, ang sabi po doon, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan. No, baka may nagtatanong po, ba't ako? Hindi ko na nga nadatnan si Adan eh. No, paano ko namana yun? Samantalang di ko man siya nakita, nabasa ko lang siya sa Biblia. Ang salita din po ng Diyos ang nagsasabi sa Romans chapter 5 verse 12, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, even po, yung mga susunod nating henerasyon, no, kung hindi po kikilos ang Diyos, no, yung kanilang kasalanan, yes, mamamana na yun, automatic, pero kung hindi kikilos ang Diyos, hindi po yan mapapatawad. Dahil po dyan, no, tayo ay naging kaaway ng Diyos. At para po tayo iligtas sa matinding galit ng Diyos, sino po ba ang gumawa ng kaparaanan? Siya mismo, ang ating Panginoon, ang gumawa ng kaparaan. Para po tayo ay magkaroon ng katwiran sa harapan niya o makaiwas sa tiyak na kapahamakan, sa kanyang galit. Ano po ang unang ginawa niya? By the way, kung nandito po kayo last Sunday na ating pong binuksan, no, yung pag-aaral natin patungkol sa tunay na kadahilanan ng ating Panginoong Yesus kung bakit siya pumarito sa langit, sa lupa, no, para po siya'y mamatay. No, hindi lang po para mapako sa krus, no. May dahilan po yan. At ang unang-una po doon na masasabi natin o mapapasalamatan natin, makikita natin yung talagang kahalagaan ng justification by faith, by grace through faith, ay yung galit na sinalupo. Galit ng Diyos na sinalupo ng kanyang buktong na anak, ang ating Panginoong Yesus. Bakit ganun na lang po ang galit ng Diyos sa sanlibutan? No? Yes, we acknowledge talagang mahal na mahal po ng Diyos ang sanlibutan. Kung yan po ang ating babasahin sa John 3:16, for God so loved the world, no? Alam po natin yun. Pero bilang Diyos na banal, hindi lang po siya mapagmahal, kundi siya po ay makatarungan din, no? Sa pamamagitan po ng kanyang anak, no, sa Galatians 3 verse 13, tinubos tayo ng Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y, naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Tayo po,
undeserving sa grace. Ano po yung deserve natin? Yung kaparusahan. Pero dahil po mahal tayo ng Diyos, no? Mahal po ng Diyos ang kanyang nilikha, especially tayo, no? Na binigyan ng pananampalataya sa kanyang anak. Hindi po tayo, no? Hindi na po tayo ang sumalo sa kanyang galit, bagkus ang kanyang bugtong na anak. Kung i-imagine ko lang po, hindi na po hindi na nakipag-argue ang ating Panginoong Yesus doon sa langit, nung sabihin ng kanyang ama na siya ang susugo niya para sa ikaliligtas ng mga tao katulad nating makasalanan. Yes, nung nagkatawang tao siya, dumating po sa punto na dumalangin siya na nawa, lumampas na sa kanya. No, yung gagawin ng Diyos, yung galit ng Diyos. No? Pero tanda po no, na talagang nagkatawang tao siya. Pero dahil po sa kanyang pagsunod, tayo po ay nagkaroon, na-justify tayo, no, sa galit o sa ating mga kasalanan, sa galit ng Diyos at sa ating mga kasalanan. Sa 1 John chapter 4 verse 9, karagdagan po, sabi po, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Napakayaman po ng salita ng Diyos para patunayan po kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. No? Imagine no, sa ating mga tao, kanina nabanggit ni Brother Mac yung patungkol sa isang ama at sa anak, sa kanyang anak na dinidisiplina. No? Imagine, ang sarili niyang anak ang kanyang ibibigay. Ang sarili niyang anak ang mamamatay sa krus para sa kapatawaran nating undeserved, sa kapatawaran na yan. Ano po kaya ang mararamdaman? No? Bilang tao lang, di ba, napaka-normal sa atin, napaka-ordinary sa atin, na makita natin ang ating anak. Minsan, madadapa lang yan, talagang minsan matatakot ka na baka nasugat siya, napilay siya. What more, yung mamamatay siya sa hindi naman niya kasalanan. Imagine, tama po yun, wala tayo ni katiting na, kumbaga, participation o ginawa sa ating kaligtasan. Yan pong lahat ay pinlano ng Diyos at ang kanyang bugtong na anak, no? Yung nagpatupad nito, yung tumupad nito. Kung meron po tayong mga masasabi natin na, kumbaga, contribution, yung salitang ganon, sa ating kaligtasan, ano po kaya yun? Ang ating mga kasalanan. Ang kanyang bugtong na anak, no? Ang dami pong, kumbaga, talata sa Biblia. Ni minsan, tinukso man siya, duman siya sa ganong kaparaanan, pero ni minsan hindi siya nagkasala at walang kasinungalingan na nakita sa kanyang bibig. Di ba? At yun ang mamamatay para sa atin. Bakit? Napaka-undeserve po natin. Ang deserve po natin is mamatay. Yung mabuhay na muli, wala po tayo doon. Kaya ang Panginoon po, no, talagang mayaman po sa pag-ibig at mayaman din sa hustisya, no, sa just, easy, just God, na maging ang kanyang bugtong na anak, ang siyang kanyang, kumbaga, sinugo para sa ating kaligtasan. Kung ang Diyos po ay hindi makatarungan, wala na sanang hihingin sa kanyang anak, no, para magdusa at mamatay. At kung ang Diyos ay hindi nagmamahal, hindi niya papayagan na magdusa at mamatay ang kanyang bugtong na anak. Ngunit ang Diyos po ay kapwa makatarungan at mapagmahal. Sa matwid po ang kanyang pag-ibig
ay handang tugunan ang mga hinihiling ng kanyang mga katarungan. Ano po ba ang hinihiling ng batas ng Diyos? No? Deuteronomy chapter 6 verse 5, ang sabi po doon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa at ng buong puso at kapangyarihan. No po? Kumbaga yung buong kalakasan natin. Ngunit lahat pong tayo ay nagmahal ng iba. Hindi po natin minahal ng ganito ang Diyos. Ano po yung ating mga minahal? Ang ating kasalanan. Pinag-uusapan po natin dito yung nakaraan nating pamumuhay nung hindi pa tayo na-convert, o hindi pa tayo nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Di natin pinarangalan po ang Diyos. No? Ano po yung pinangaralan na yung binigyan natin ng parangal? Yung mga tinatangkilik natin. No? Yung pang-personal na tinangkilik natin at nawalan po tayo ng oras sa Diyos. Ang lahat, sabi nung ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalatian sa pamamagitan po ng mga bagay na yun. Hindi po tayo nakaabot sa katwiran o sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya po ang sabi nga ni Brother Bong kanina, sa mga bagay na mabubuti, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. And yung mga mabubuting gawa na yan, na bilang mananampalataya, hindi ibig sabihin na hindi na natin kailangan yan. Bakit? Kasi napatawad na tayo eh. So, okay na. Once saved, always saved. Pwede na akong mamuhay muli. Hindi po mga kapatid. Bilang tanda po na tayo'y binago ng Diyos, in-transform po tayo ng Diyos, hindi sa ating sariling kakayahan, kundi sa kanyang pagkilos, sa kanyang biyaya. At bilang response po sa pagmamahal at sa pagkilos ng Diyos na yan, dahil nasa atin na po ang banal na Espiritu, yan po ay kusang lalabas. Sa pamamagitan po ng tulong ng banal na Espiritu, yung mga mabubuting gawa na pinagmamalaki natin kanina para magkaroon ng katwiran, yun po ay magiging response na lang natin bilang binago ng Diyos. Which is for the glory of God din yun. Hindi po para masabi ng ninuman na ang taong ito ay talagang mabait na tao. Yung parang natural na lang sa kanya. Hindi po. For the glory of God, lahat po yan, ang ating mga ginagawa, yan po yung bunga ng banal na Espiritu. So ano po yung talagang natural na ginagawa ng tao o nating mga tao, niluluhati natin ang pinakatatangkilik natin. Sa makapid po ang kasalanan, ay hindi natin masasabi na ganun, napakaliit lang na bagay. Hindi po maliit na bagay ang ininsulto natin ang Diyos. Alam niyo po, ang kabigatan ng insulto ay hindi po nasusukat sa kung anong bagay ang ginawa mo para mainsulto ang isang tao. Ang nasusukat po ang bigat ng isang insulto ay sa pamamagitan kung sino yung ating ininsulto. Sa human perspective po, halimbawa, ininsulto ko yung konsyal lang, ininsulto ko. Tapos ininsulto ko rin yung president. Alin po kaya yung pinakamabigat na parusa doon? Kung sakali man may nilabag ako sa batas patungkol sa mga politikong ito. Kung titignan mo, parang napakabigat na ginawa mo, ininsulto mo, president, no? Pero hindi po tao ang ating ininsulto. Sino po ang ating ininsulto? Ang Diyos na lumikha sa atin. Di ba parang, sino ba tayo para insultuin natin? Ang Diyos na lumikha sa atin. Galing lang tayo sa putik. Ito po. Sabi nga po,
ng salita ng Diyos. Sa Isaiah 64 verse 4 po yun ata, na binasa din ni Brother Bong kanina. Lahat po ng ating mga ginagawa na sa tingin natin ay mabuti, sa harapan po ng Diyos, yan po ay maruming basahan lang. Kaya sino po tayo para insultuhin natin o baliwalahin natin ang Diyos? Pinag-uusapan po natin dito, justified by grace. Tinatawad tayo, pinawalang sala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang lumikha ng sansinuko ay nararapat lang po na bigyan ng walang katapusang paggalang, walang katapusang pagsamba, at walang katapusang pagpapasalamat. No? Sa makatwidang pagkabigo po natin, no? Sa pag-ibig ng Diyos, ay masasabi nating hindi po na maliit na bagay lang ito. Ito po ay masasabi nating pagtataksil. Paninirang puri sa Diyos at sinisira at sisirain din niya ng bagay na to ang kaligayahan po ng tao. Tayong mga tao na minsan, no, nung sabihin na lang po natin, nung hindi pa tayo dinidirect o tinuturo, ginaguide ng salita ng Diyos, yung kaligayahan po natin ay nakakamit natin sa mga material na bagay, no? Yung sabi nga ni Pastor, hindi po yan masama. And lahat po tayo ay nag-agree diyan. Pero kung yun po yung kaparaanan natin para masabi natin na nag-e-enjoy ka sa buhay Kristiyano, parang napakaliit po ng ating kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. No? Si Paul po, na naalala ko lang, idadagdag ko lang. Maging nahirapan siya, no? Naranasan po niya yung kawalan. No? Pero ang masarap po doon sa sinabi po ni Pablo ay nalaman niya kung paano naging kontento. Hindi po sa mga bagay na yan, kundi alam niya ay kasama niya ang Diyos sa kahirapan man o sa kaligayahan. So ito po, no, kumbaga, nirurot lang po natin ang dahilan kung bakit kailangan po natin yung kaligtasan na nagmula mismo sa ating Panginoon. Yung biyaya ng Diyos. So nakakaramdam po, no, ang Diyos ng banal na galit dahil po sa ating mga kasalanan. Nararapat tayo ay parusahan at nilinaw niya ito. No, sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Ang kaluluwa at nagkakasala ay mamamatay. Ezekiel po yun, chapter 18 verse 4. So kailangan po talagang mayroong mamatay at mayroong magbayad, no, sa kasalanan ng tao. Mayroong banal na sumpa na nakaakibat sa lahat ng kasalanan, hindi po para parusahan lamang ng hindi makatarungan, dahil lang ang paghahamak po sa Diyos ay kailangan pagbayaran. Sa makatwid, ang sabi ng Diyos, sumpain ang hindi sumasang-ayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin, at ang buong bayan ay magsasabi ng Amen. Yun po ay sa Galatians 3:10 and Deuteronomy 27:26. Ngunit ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi namamalagi sa sumpang nakabitin o sa galit, no? Lahat ng makasalanan, isang kataon hindi siya nasisiyan na magpakita po ng galit. Kaya't kahit gaano man siya kabanal at may karapatan na gawin ang bagay na ito sa atin, kanya pong sinugo ang kanyang bugtong na anak upang siya po, no, siya po yung sumalo sa kanyang galit. Ang ating Panginoon, kung babasahin po, Panginoong Jesucristo, kung babasahin po natin yung Galatians chapter 3, verse 13, ano po doon, tinubos tayo ni Kristo, no, mula sa sumpa ng kautusan. Sa pamamagitan ng pagiging
sumpa para sa atin. Siya po yung naging sumpa, no, para sa atin. Siya po yung sumalo. Uulitin ko lang, siya po yung sumalo sa galit ng kanyang ama. Ito ang kahulugan po ng salitang pagpapalubag loob. Siguro as an illustration po, no, sino po yung pamilyar dito sa buhay ni Abraham? No? And narinig na po natin to na maraming beses. Ano po ba yung ibig sabihin ng propitiation o yung ang Diyos mismo ang gumawa o nagbigay ng kumbaga kapalit o kaalili sa dapat ihandog? Di ba? Hilingin po ng Diyos para lang po magkaroon tayo ng idea anong ibig sabihin ng propitiation o yung pagpapalubag loob ng ating Panginoon. Hiniling po ng Diyos na ialay si Isaac, no po? Dinala niya, sabi, inutusan siya na dalhin si Isaac, no, bilang handog, buhay na handog sa ating Panginoon. Pero dahil po sa pananampalatayang iyon, no, sumunod si Abraham. And nakita natin doon na hindi po, kumbaga, hindi po inalaw ng Diyos na si Isaac ay masugatan man or masaktan man or yung pinaka-worst is mamatay at siya yung maging handog. Kumbaga ang punto ko po dito, yung sinabi mismo ni Abraham, nung tanungin siya ni Isaac, Ama, lahat po ng mga dapat gamitin sa pagsunog ay nakaprepare na. Asan yung ating, kumbaga, susunugin, handog? Ang sagot po doon ni Abraham, yun po yung pwede nating panghawakan. At ginawa ng Diyos. Ang Diyos ang magpo-provide. Ang Diyos ang magbibigay, magkakaloob. So, hindi po hinayaan at sa punto na yon, nung akmang sasaktan, no, sabihin natin patayin na ni Abraham si Isaac, ay biglang lumitaw po yung isang guya. Isang guya ba yun? O yun, yung tupa, ano man yun, ay para yun po yung gamiting handog. Kaya talagang, kahit po sa ating buhay mananampalataya ngayon, na dapat tayo po ang papatayin, tayo ang dapat ipagpako, tayo ang dapat sumalo sa kanyang galit, ang Diyos mismo ang nag-provide. Amen po ba? Dapat po, deserve po natin yun eh. Hindi nga natin deserve yung ginawa ng Diyos na tayo ay kanyang iniligtas sa kanyang galit. Baka mamaya po, naisip lang, ito po hindi, kumbaga hindi po ito parang napakababaw na katuruan. Ito po'y pinaka-importante na malaman ng isang mananampalataya kung bakit siya karapat-dapat, no? Na maparusahan at hindi karapat-dapat na patawarin. Dahil po ang Diyos ay banal. Kumbaga, ininsulto po natin ang kanyang pagkabanal. Nabanggit din po yan ni Brother Bongkan. And sabi ko nga, hindi po aksidente na yung mga narinig natin buhat kanina hanggang ngayon ay paulit-ulit lang. Ito po para may remind tayo ng Diyos. Para ano po? Lalong lumalim ang ating pananampalataya at malaman natin ano ba ang pundasyon ng ating pananampalataya at bilang binago ng Diyos, yung tinuro ni Brother Mac, ay madisiplina natin ang ating mga sariling spiritual na pamumuhay. Dahil doon po ay kapag ang tao po ay dinidisiplina ng Diyos, na disiplina ng Diyos, at ito'y kanyang tinatanggap, ang lahat po ng paglakad niya, ang pagkilos niya, pagplano niya patungkol sa kanyang spiritual life, spiritual na pamumuhay, ito ay magiging magaan. Bakit? Tinatanggap po niya, no, yung turo ng salita ng Diyos. Remember the prayer, no, of our Lord Jesus Christ. No, iano ko lang po, hindi ko po ito malampas. Hindi ko po maiwasan na hindi sabihin ito. Yung panalangin po ng ating Panginoon. Sa John
chapter 17 po yun, na sanctify them. Tayo po, hindi po nagtatapos ang ating kaligtasan sa katiyakan lang na tayo ligtas. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, no? Tayo po ay kanyang tinutuwid, tayo po ay kanyang ginaguide, tayo po ay kanyang tinuturuan, tayo po ay kanyang nire-review. So, dahil po sa ginawa ng ating Panginoon, na tayo po ang deserve natin yun. Bilang ano po, response natin sa kanyang ginawa. Bakit? Dapat tayo po ang mamatay. And even hell, deserve po natin yung hell. Because, dahil po sa ating mga kasalanan. Pero ang Diyos, sabi ko nga po kanina, ay mayaman sa pag-ibig. Hindi po siya nanatili doon sa galit na yun. At ang kahalagaan po, kung gaano po, siguro kung sa human perspective po, itang presyo makanano po, no? Yung presyo, gaano ba dapat kamahal ang ating pagbayaran sa ating Panginoon? Gaano ba kumbaga, kalaki dapat ang ating pagbayaran sa Diyos. Huwag na po nating isipin yun. Bakit? Binili po tayo, binayaran na po ng ating Panginoong Yesus. Yung presyo na yan na dapat nating isipin sa malaking halaga. Amen po ba? Kaya dapat natin po yung pagpasalamatan sa Diyos. Huwag po tayo, mga kapatid, lahat po tayo, even me, kasama ko dyan. Huwag po tayo manatili dyan sa ligtas na ako, kampante na ako. Hindi. Dapat po makita sa ating mga pamumuhay, no? Yung paglakad ng bilang binago ng Diyos. Lahat po tayo, kasama, ulitin ko lang, kasama po ako diyan. And bakit? Hindi po biro-biro. Hindi po basta-basta lang ang ginawa ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Yesus, binigay niya ang kanyang buhay. No? Para po tayo ay mapatawad ng kanyang Ama, ng ating Ama. Sipin po natin na bilang mananampalataya, bakit ako bakit kailangan ko magtamad sa pagbabasa, sa pananalangin, pakikipag-communion sa Panginoon? Bakit kailangan ko magtamad? Sobra-sobra ang ginawa ng Diyos para sa akin. Ngayon, sa ganong kaparaanan lang, na hindi naman required yung buong oras natin minsan Basta i-priority muna natin ang Diyos, bigyan natin siya ng oras, and then, kung ano yung gusto natin gawin, gawin na natin pagkatapos na ating makausap ang Diyos o makapagbasa ng kanyang salita. Napaka-basic po nito mga kapatid, pero lahat po tayo ay bumabagsak sa test na yan. Sabihin natin, yes, ang dali po na sabihin, sige, mamasa na akong Biblia. Pero minsan, dadaan po yung mga message sa cellphone, ayan na, nanakawin na po natin. Nanakawin na po yung oras natin para sa Panginoon. Remember, we are undeserving, pero tayo po'y niligtas, pinatawad ng Diyos, pinawalang sala. Why not po? Nabigyan nating halaga ang ginawa ng ating Panginoon. Na yan, no? Huwag nawa po nating baliwalayin ng Diyos sa bagay na ginawa niyang ito. No? Ang kabigatan po ng kasalanan at ang katarungan ng kanyang puot sa atin ay ginawa po, pinagbayaran po lahat yan ng ating Panginoong Yesus. 1 John 4:16, ngunit ang Diyos ay hindi lamang makatarungan, bagkus punong-puno siya ng pag-ibig, sapagkat siya mismo ay pag-ibig. So, paano po natin yan magagantihan? Yung pag-ibig na ginawa ng Diyos na yan. Kasi bakit? Pinalampas na nga tayo sa kanyang galit
Yun po, yung personal po nating relasyon sa Diyos, tayo po ang makakasagot kung gaano na ba yung level natin, yung relasyon natin sa Diyos. Bilang mga binago po ng Diyos, minsan talaga napakasakit na ang Diyos mismo, no, dinidisiplina tayo. Sabi nga, kapag hindi mo nararamdaman yung kabigatan ng minsan na kinokorek ka ng Diyos, dinidisiplina ka ng Diyos. Sabi nga ni Brother Mac kanina, abat, tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba ay anak talaga ng Diyos? Ikaw ba ay talagang kinatagpo ng Diyos? Or nasa iyo ba talaga ang banal na Espiritu ng Diyos? Bakit? Hindi mo nararanasan yun eh. Yung mga ganong kaparaanan ng Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, kung ito po'y nararanasan natin sa buhay natin, magpasalamat po tayo. Bakit? Dahil yun po isang katibayan din, isang pruweba din na anak tayo ng Diyos. Kaya bilang minsan sa ano nga, bilang mga tao nga, kapag ang isang anak nadidisiplina sa kanyang ama, minsan nga, kahit na talagang tama yung kanyang ama sa kanyang pagdidisiplina, nagre-rebelde pa nga eh. What more sa Diyos na hindi natin nakikita. Kaya po napaka-importante po ng salitang faith. Ito ba, by faith ba nararanasan natin yun? By faith pa masasabi mo sa sarili mo na anak ka ng Diyos. Hindi po ito, hindi ka po mag-attend sa, kumbaga sa mga means of grace ng Diyos para po sa kapwa mo. Hindi. Yun po ay gagawin mo dahil alam mo, mahal ka ng Diyos at mamahalin mo rin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Hindi po yung ina-encourage ka lang para hindi po yun. Ang punto po ng bawat isa na nag-encourage patungkol sa mga gawain ng Diyos ay para lalong lumakas, lalong, kumbaga, yung intimacy sa ating Panginoon ay lalong lumalim. Hindi po natin masisisi yung iba, dahil po sa nature po ng kanilang mga trabaho, ginagalang po natin ang bawat isa sa ganung kadahilanan. Pero make sure po na yung intimacy po natin sa ating Panginoon ay nasa atin. Dahil magiging magaan po ang lahat patungkol sa pagdidisiplina sa ating spiritual na pamumuhay, patungkol po sa pagsunod sa salita ng Diyos. Bakit? Alam mo na tama ang relasyon mo sa Diyos. Hindi po ito perfection, no? Baka sabihin, Brad, parang sinabi mo kanina, kulang na lang, dapat perfect ka. Hindi po. Andito po tayo, kaya nga everyday, binabattle natin yung ating physical na to. Bakit? Napakalakas ng atak na to. Kaya kung wala po tayong pagbabad sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pananalangin, ay hindi po malayo na tayo babagsak sa tukso. No? Kaya po ito ay isang reminder sa atin na remember mga kapatid, tinubos po tayo ng Diyos. Siya mismo sa pamamagitan ng kanyang biyaya at binigyan tayo ng pananampalataya sa kanyang bugtong na anak. Dapat nating maintindihan po na maging ang ating mga sinasabing mabubuting gawa, uulitin ko lang, na hindi tayo namemerisyon ng tao, Brother Bong, yung sinabi niyo po. O nanlalamang. Sabihin natin tumutulong tayo sa mahirap at itong gawin natin kadahilanan para magkaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos. Hindi po ito sapat. Hindi ito ang tunay na basehan para po masabi nating may katwiran tayo sa harapan ng Diyos. So, kailangan, karapatan natin, na, kumbaga, pawalang sala ng Diyos. Bakit po? Anong sabi po ng Isaiah, ulitin ko lang, 64:6, kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon, at tinatangay kami ng
aming mga kasamaan na parang hangin. Sa harapan po ng Diyos, ang ating mga mabubuting gawa, no, na sinasabi, no, po'y parang basaan lang o maruming kasuotan sa kanyang harapan. At para po lalo nating maintindihan ang tunay na katwiran ng Diyos na sinasabi ng Biblia, dapat muna natin po na malaman ang kanyang kabanalan. The more na nakikita po or nalalaman natin pamamagitan ng kanyang salita, ang kabanalan ng Diyos, ay lalo po nating nakikita ang ating sarili na tayo'y marumi. Kapag hindi na po natin nakikita yun sa ating sarili, sabi ko nga, tanungin natin ang ating mga sarili. Tunay ba na binago ako ng Diyos? O tunay ba na anak ako ng Diyos? Bakit? Even yung kanyang kabanalan, hindi mo na nire-recognize, hindi mo na, kumbaga, pinapansin. Sa pamamagitan po ng ating pag-aaral sa turo ng ating mahal na pastor, ano ba yung kahalagahan ng magkaroon tayo ng kabanalan sa ating pamumuhay Kristiyano? Dahil po, banal ang tumawag sa atin. Hindi po sino-sino lang. Hindi po ito madali, mga kapatid. Dahil andito pa po tayo. Kaya nga po, meron pong 3 klase, para lang po sa karagdagan, meron pong 3 klase na nung sabihin po ni Adan, ay ng ating Panginoon kay Adan, na siya sa oras po na sumuway siya sa kanyang utos, siya mamamatay. Yung kamatayan na yun ay may 3, kumbaga po, stage din. Una po, yung kamatayan, yung intimacy niya namatay. Yung spiritual na connection niya sa Panginoon ay namatay. At ang pangalawa, yung pong ating physical, mamamatay siya. And talagang nangyari naman po yun sa buhay ni Adan. Namatay siya. Yung physical talagang uwi po yan sa lupa. At yung nakakatakot na kamatayan dito, yung walang hanggang pagkahiwalay sa ating Panginoon. Hindi po ito pananakot. Kaya po tanungin natin ang ating sarili, tayo po ba ay tunay na na-justify by the grace of God? Isa ba tayo doon sa binago ng Diyos? Isa ba tayo doon na masasabi nating pinatawad tayo ng Diyos? Kasi bakit? Dapat meron pong makikita sa ating bunga. Yung bunga po ng banal na Espiritu. At ano ba? Baka mamaya po tanungin natin, meron po magtatanong, ano ba yung katibayan, bro, na ako'y tinawag ng Diyos? Tinatakan po tayo ng kanyang banal na Espiritu. And yung pong banal na Espiritu yon, hindi lang para basihan natin na tayo ligtas, kundi yung banal na Espiritu nasa atin, ang siyang magtuturo kung paano tayo mamuhay, para maging kamukha ng anak po ng ating Ama, ang ating Panginoong Yesus. Para maging kamukha natin siya. Sabi ko, hindi po tayo magiging perfect dito. Ito po ay, yung ating pamumuhay ay maiiba. Yung dati nating ginagawang mga hindi kalooban ng Diyos, ngayon ay nilalabanan mo na. Bakit? Mayroon ka ng ability. Sabi nga po ng salita ng Diyos, greater is He who is in me than he that is in the world. Bakit? Kaya ito po yung katibayan na meron na po tayong abilidad. Meron na tayong ability para labanan po ang ating kaaway. Yun po ang banal na Espiritu. Babasahin po natin yung binasa natin kanina sa Roman. Yung chapter 3, 21 to 36. Excuse me po. Sabi po dito sa Romans 21 po, subalit ngayon ay ipinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ang mga propeta.
ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kalwalatian ng Diyos. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. 25, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay ang kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at tagaharing ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. So malinaw po na ang sinasabi po ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang biyaya, tayo po ay kanyang iniligtas sa pamamagitan po at magkakaroon po ng pananampalataya sa kanyang bugtong na. Dapat natin pong malaman o marapat lang na ating malaman ang ibig sabihin po talaga ng tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya po ay hindi lang nagtatapos sa naniniwala kang may Diyos. Sabi nga po doon, no, yung Santiago po, no, chapter 2, verse 19, kung sumasampalataya po tayo na may Diyos, maging ang mga demonyo po ay sumasampalatayang may Diyos. At hindi lang po yun, ha? Nanginginig pa sila. Kaya hindi po enough na sabihin natin, no, para tayo ma-justified dahil naniniwala kang may Diyos. Ang faith po, ang pananampalataya, o yung masasabi nating nananampalataya tayo sa Diyos, ay tinanggap po natin siya ng buong puso. No? Na ang tunay na pananampalataya po, ang tunay na naniniwalang may Diyos, ay ganito po ang nagiging, kumbaga, transformation na nangyayari sa kanyang buhay. Una, ina-acknowledge niya na siya'y makasalanan. Pangalawa, ina-acknowledge niya na kung wala ang Panginoong Yesus sa kanyang buhay, siya'y tiyak na mapapahama. Or mapupunta, sabihin na natin diretso, mapupunta po tayo kung wala tayong relasyon sa ating Panginoong Yesus sa impyerno. At ang pangatlo po, ang tunay na naniniwalang may Diyos, nagkakaroon po ng transformation sa kanyang everyday life. Yung pong, hindi po automatic na bago na lahat sa iyo. Kumbaga, sa pamamagitan po ng pagkilos ng banal na Espiritu, pagtulong po ng banal na Espiritu, binabago po niya tayo everyday. Everyday. Sabi ko nga, hanggat andito po tayo, hindi po matatapos ang ating pakikipagdigma sa laman. Pero kaya nga po, kung loloobin po ng Diyos, yung sa susunod na ating pag-aaralan, ang sanctification and glorification. Yun po, kung ay loloobin po ng Diyos, na mapatuloy po natin. Mga kapatid, ito po, hindi po ito basta-basta lang na enough na yan, bro. Nalampasan na natin, justification. Justified na nga tayong lahat. Dapat po nating, kumbaga, binubungkal yung yung kahalagaan ng bawat pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Una po yun nga, yung justification. Bakit? Bakit ito'y mahalaga? Dahil hindi po tayo masasave, hindi tayo maliligtas ng ating sariling gawa, ng ating sariling kakayaan, ng sa ating sariling kaparaanan. Ang Diyos mismo po, no, ay kumilos sa ating buhay. Kung bakit tayo ngayon ay may pananampalataya sa kanyang bugtong na anak. Bakit? Ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang ginawa, kaparaanan para po tayo, no, na ay magkaroon ng kaligtasan, kapatawaran sa kanyang galit. So, bilang pagtatapos po, no, mga kapatid,
tama nga po, tayo ay guilty sa harapan ng Diyos. Kung nandito po tayo kung compare natin sa korte, no? Sa korte ng Diyos, no? Imagine lang, gamitin po natin ang ating imagination. Kung tayo ay haharap sa Diyos at kanya pong mga listahan ng ating mga kasalanan, sigurado, isa lang po ang masasabi ng Diyos. Tayo po ay guilty. Pero dahil po ang nakita niya ay ang bugtong na anak niya, yung dugo ng kanyang bugtong na anak, lahat po na yan ay pinatawad ng Diyos. Amen po ba? Kaya po, kung meron po tayong iniisip sa ating nakaraan, ay ganun ako kasama dati, huwag na pong iisipin yun. Ang Diyos po, no, lahat po, gaano man po karumi ang ating nakaraan, yan po ay kanyang lilinisin at kanyang lilinis na. No, yung sanctification, yun po yung everyday na ating ginagawa. Kaya nga po, andyan yung tulong ng banal na Espiritu. Guilty man tayo kung isipin natin, pero tinatawad na po tayo ng Diyos. No? Pero hindi po yun. Hindi po yun susi para bilang tinatawad, okay na pala. Bumalik na ulit ako sa aking dating gawa. Hindi po. Ang tunay po na tinanggap at tumanggap sa ating Panginoong Hesus, ang tunay na binago ng ating Panginoon, ang kanyang goal ay forward po, hindi po backward. Naalala niyo po yung sinabi ni Pastor, kamusta ka? Yung pagiging Kristiyano po, no? Kamusta ka noon? Nakilala mo ang Panginoon at kamusta ka ngayon? Ano pong ibig sabihin ni Pastor doon? Dati ba mainit ka? Ngayon, kamusta ka? Ikaw ba ay masasabi mo pang mainit ka sa Diyos? O masasabi mo ikaw ay nanlalamig na? Remember po, no, yung sulat po sa Revelations sa church ng Efeso. Nakita po ng Diyos yung mga mabubuting gawa ng taga-Efeso. Pero kumbaga, kung merong masasabi nating nagtatampo ang Diyos sa kanila, ay yung dating init nila ay nawala na. At ang justification na to, nawa po ay maging isang tulak sa atin na tayo po ay magpatuloy. Ang dami pong kumbaga kabisihan dito sa mundong ito na pwedeng gawing pang-akit, panghila sa atin para tayo po ay manghina. Ang daming problema nararanasan natin. Kanya-kanya po tayo, ibang-ibang level, pero hindi po yan nawa maging dahilan para po manlamig tayo sa ating pagmamahal sa ating Diyos. Kundi, lalo po tayong lumakad ng forward, lumakad ng pasulong, hindi ng paatras. Bakit? Lahat po yan, hindi naman po tayo makakaiwas sa mga problema na yan. Pero hindi po yan dahilan, no? Alam niyo po, para masabi natin, mapagtagumpayan natin ang mga bagay na pwedeng humila sa atin kapag nakita po natin ang tunay na dahilan ng ating kagalakan. Kung ang kagalakan po natin ay ang mundo, then meron po tayong dapat tanong sa ating sarili. Kung ang kagalakan natin ay ang Diyos, then kahit anong daanan mo na pagsubok, na paghihirap, lalo kang susulong. Kasi bakit? Hindi mo doon nakikita ang kagalakan mo. Nakikita mo ang kagalakan mo sa Diyos. Bakit? Dahil siya ang nasa puso mo. Kaya po sabi sa oras nito, nawa, mga kapatid, no, kasama po ako dito, makita natin ang tunay na kadahilanan kung bakit tayo kailangan, no, na lalong maging mainit sa Diyos. Or kung nanlamig man po tayo, ibalik natin ang dating init natin sa Diyos. At yan po ay mahirap, no? Pero andyan po ang banal na Espiritu. Andyan po ang Diyos. Kausapin po natin ang Diyos. Or tanungin natin, no? Kaya po, hindi po, kumbaga, napaka-importante na sa isang Kristiyano
No, ini-evaluate niya, no, yung kanyang sarili. Saan na ba siya? Kung ang usapin ay ang relasyon patungo ay sa ating Panginoong Yesus. Kung hindi natin po yan ginagawa, minsan nagiging unaware tayo kung ang layo na pala natin sa Diyos. Bakit? Iba na yung focus natin eh. Every Sunday, andyan nga tayo. Pero ang layo ng isip natin, ang layo ng puso natin. Kaya hindi po basihan yung kaligtasan na ay isang tao, dapat every Sunday nandyan siya. Kumbaga yung every Wednesday or anumang klase, hindi po yan masama. Pero yan dapat ay maging response mo sa tunay na relasyon mo sa Diyos. And yan, at pasalamatan po natin ang Diyos kung yun po ang ating nararamdaman, kaya po natin ginagawa, ay dahil mahal natin ang Diyos. And siya po ang kumikilos sa ating buhay. Sige po tumayo po tayo at manalangin. Yung pong kahit po yung Panginoon, muli po kami po'y nagpapasalamat. Medyo bitin man, Panginoon, ang aming oras, pero pinasasalamatan na po namin ito, Panginoon, na narinig po namin ang mensahe ninyo sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, na kami iniligtas mo sa pamamagitan ng iyong biyaya at ng pananampalataya, Panginoon, sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, kayo po ang saliksik ng bawat puso. Saliksikin niyo, Panginoon, ang aming puso. Turuan niyo kami, Panginoon, kung paano maglakad patungo sa inyo, Panginoon. Nang kahit anuman ang aming daanan, anuman yung mga kabisihan namin, Panginoon, ay yung may priority ka po namin sa aming buhay. Dalangin po namin ang aming mga kapatid na may mga katanungan pa sa kanilang mga pananampalataya. Panginoon, kayo po ang nakakalam kung sino sila. Sa pamamagitan po ng iyong salita, ituro niyo po, Panginoon, tunay na maging landas po ng isang tunay na mananampalataya. Purihin ka, Panginoon. Tinataas po namin ang iyong pangalan sa pamamagitan po ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Sa panguling po, pwede po ba nating awitin Amazing Grace?